Austin Reeves susi para makakuha ang Lakers ng ikatlong superstar. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po, pa-like na lang po. Maraming salamat mga maka full court. Mainit na balita ngayon, maaaring kailanganin ng Los Angeles Lakers na i-trade si Austin Reeves para makakuha ng isa pang bituin. Naniniwala ang Los Angeles Lakers na maaari nilang mapanalunan ang NBA Championship sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isa pang elite player sa isang tumatanda na kamangha-manghang LeBron James at two-way superstar na si Anthony Davis. Ang problema ay sinabi ni Sam Amick ng New York Times na naiulat na ayaw nilang gamitin ang kanilang pinakakaakit-akit na asset sa Austin Reeves na nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung sila ay mas nag-aalala tungkol sa pagkapanalo ngayon o sa hinaharap. Lahat ng ginawa at patuloy na ginagawa ng Lakers ay sa malaking bahagi para mapanatiling masaya si LeBron. Mula sa J.J. Redick head coaching hire hanggang sa mga chismis tungkol sa pag-draft kay Bronny James na may number 55 overall pick sa 2024 NBA Draft, kitang-kita ang prioridad na panatilihing ganap na nakatuon at mamuhunan si LeBron. Sinabi ni Amick na ang mga pinagmumulan ng liga ay nagsabi, kung ang franchise cornerstones ay may paraan, ang Lakers ay magpapatunay sa kanilang pagnanais na manalo ngayong linggo sa pamamagitan ng pagpunta sa lahat para sa isa pang elite na manlalaro. Nag-ulat kamakailan si Jovan Buha ng The Athletic sa panimulang press conference ni Coach Redick at partikular na tinugunan ang mga komento ni General Manager Rob Pelinka sa mga trade. Nabanggit niya na ang paninindigan ng Lakers ay ang Reeves ay magagamit lamang para sa isang lehitimong kasalukuyang All-Star, ngunit nagkaroon sila ng pagkakataong iyon kay Murray at pumasa. Sa halip, ang Lakers ay mas malamang na tumitingin sa mas maliliit na kalakalan upang gumawa ng kaunting mga pagpapabuti. Walang sabi-sabi na ang Lakers bilang isang organisasyon ay lahat ng tungkol sa pagkapanalo ng mga kampeonato. Naniniwala sila sa pag-reload kumpara sa muling pagtatayo at pagkatapos ng 17th kampeonato, mahirap makipagtalo sa kanilang diskarte. Gayunpaman, ang pagtanggi ng Lakers na makitungo kay Reeves ay parang isang uncharacteristically conservative na hakbang. Ang 6'5" shooting guard mula sa Oklahoma ay 26 taong gulang lamang, patuloy siyang umuunlad at nasa gitna siya ng isang napaka-team-friendly na kwartaon, $53.8 million na kontrata na may option sa manlalaro sa 2026-27. Ang paghawak sa Reeves ay isang paraan ng Lakers na nagsasabing hindi nila gustong isala ang hinaharap para sa susunod na taon o dalawa o sa mas mapurol na paraan, hindi sila naniniwala na ang kasalukuyang roster makeup ay magiging sapat na mabuti upang manalo ng kampeonato at nag-aalala sila kung ano ang magiging hitsura ng isang post-LeBron Lakers team. Bagamat hindi karaniwan para sa partikular na prangkisa na ito ay isang matalinong paglalaro dahil ang LeBron ay tumatahak sa hindi pa natukoy na tubig. Siya ay magiging 40 sa Disyembre at kahit na ang kanyang 2023-2024 na mga average na 25.7 puntos, 7.3 rebound at 8.3 assist ay nagpapakita kung hindi man ang isang drop-off ay hindi maiiwasan. Ito ay sinabi sa loob ng halos 5 taon na ngayon, ito ay tiyak na totoo sa kalaunan. Kapag ibinalik ng koponan ng reins kay Davis, itutulak niya ang kanyang mid-30s at ang kanyang kasaysayan ng mga pinsala ay palaging magiging isang kadahilanan. Sa isang salita, hindi. Ang Lakers ay may 3 first-round pick na maaari nilang tambay at mayroon silang ilang makatwirang kontrata na gagamitin sa pagitan ni Rui Hachimura, 17 million, Gabe Vincent, 11 million, at posibleng D'Angelo Russell, $18.6 million kung siya nag-opt-in, ngunit ano ang maaaring mapunta iyon? Hindi makukuha ng Lakers si Paul George para doon. Hiniling ng Atlanta Hawks si Reeves sa anumang trade para kay DeJounte Murray. Si Jimmy Butler ay magiging produktibo, ngunit sa 36 taong gulang, ang mga milya ay nagpapakita at hindi na siya elite. Magiging buon si Donovan Mitchell, ngunit hindi siya ibinibigay ng Cleveland Cavaliers para sa mga role player at middling first-rounders na masasabi rin para kay Trae Young.
Habang nakatayo, ang Lakers ay dapat gumawa ng paraan sa kung ano ang mayroon sila. Umaasa na ang pagdaragdag ng isang Jonas Valanciunas o Jeremy Grant na ipinares sa number 17 pick sa 2024 NBA Draft ay sapat na upang itulak sila sa itaas. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba na bitawan si Austin Reeves para makakuha ng ikatlong superstar? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.